Cebu Catholic Television Network. Maigsoon niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam na gingon, non potest esse diuturno, cui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. O ay pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamatuuran ni pasukan. Ang patukuranan nga ligon o ang gitukod dili mabungkag di mahanaw. Sumala sa panultihon 25 ang matarong mo'y sa kapatukuranan nga maligon ugay pagkapukan. Ang patukuranan sa matuon nga iglesia mo si Kristo. Kasi Kristo mo ang batu sa pamag-ang. Efeso 2:20. Ang mga apostoles, mga patukuranan usab kaysa Pinadayag 21:14, sa dakong templo may napog duha ka haligi nga matag haligi giswatan sa napog duha ka mga apostoles, mga patukuranan. Mao na nga ang simbahan nga gitukod nga si Kristo may nagtukod, mulungtad kini kay matud pa ni Gamaliel, usa ka makinadmanon nga magtutudlo sa balaod samtang gilutos ang pundok ni Kristo siyang panahon, mingon siya pasagdi na kung kaugdahan na sa Diyos, mulungtan na o makaplagan mo nakigaway sa Diyos. Kung iyan as tao, mahanaw na. Muna usa ka hiyas sa matuod nga simbahan ang iyang pagkamapadayonon o kanang iglesia nga tinukod ni Kristo nga mapadayonon nagsugod sa anyo 33, panahon sa mga apostoles. Kipamatud-an sa Encyclopedia Britannica, Volume 15, page 985. The only church that exists today whose origin can be traced back from the time of the apostles is the Catholic Church. Sa tanang mga pundok, kung mga tinuhuan sa Kristohanong larangan, ang Iglesia Katolika lamang, mo iglesia nga magganit ang iyang kasinugdanan gikan sa panahon sa mga apostoles. Nagpadayon hangtod karon. Maigsoon atong pasalamatan ang atong magagahom nga Dios nga naghatag nato higayon ning balaang buhat bisag dili tatakos, pero Ginoo magpahigayon siyang grasya o danag siyang tulumanon. Salamat sa atong Arsobispo, yang Ekscelensya Jose Serapia Palma, nga daghang nahimo sa Archdiocese sa Sugbo. Ay ang pagtukod og balay sa mga kaparean nga bardado na, retirado na, nguban masakiton, nguban may glawas, pero idara na. Gisipong o gipapuyo sila sa kabalay sa mga pare, giamuma sila, silang pagkinahanglan adlaw-adlaw. Nalaygo na gihimo sa atong Arsobispo, pasalamat ang katawhan. Kaya mo mga pare kaniadto sa Batanon pa, kahimo pa sa ilang kalihukan sa ministry, galagad kanato. Salamat sa tas mga obispo nga abag niya, sila si Bishop Medifil Dudong Bilyones nga na ma-assign sa National Shrine of St. Joseph sa Mandawi City, o uban nga obispo, sila si Bishop Antonio Ranyula, Bishop Emilio Bataclan.
Salamat sa taas mga pare sa parokya, sa pare sa mga seminaryo, pare sa mga monasteryos. Salamat sa ni Brad Dudong Lemcho, ang atong presidente sa Cebu Catholic Television Network. Siyang makugihon, mapailubon nga pagpangu sa CCTN Cebu Catholic Television Network. Ya karon ni uban nato si Brad Rudy Racasa, ya si John Porca. Si Brad Rudy Racasa na ilan ni nga tigsusi, researcher of the scripture, the Holy Bible. Ug daghan siyang nakaplagan ingon nga usa ka puong sa Ginoo interesado tang maminaw niya kay hiyag yun ahiyag sa Biblia o doon na siya mga pangutana nga usahay atong mahikaplagan nga ingon og nagsumpa kay Biblia. Akong paminawon og atong ihatag kaninyo si Brad Rudy Racasa. Salamat Brad Sok ug maayong hapon sa tanan natong mga televiewers. Kutob sa maabot ni Maong Sibya na binagyodya sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Flory Abanto, ni Ricky Miral, o ni Joseph Flores. Maayong paglantaw ka natong tanan. Karon Bradsok, anita sa balang kasulatan, dini sa Roma 16:16. Greet one another with the kiss of peace. All the churches of Christ send you their greetings. Pagpangumustahay kamo, pinaagi sa inigsuon nga halok, nangumusta kaninyo ang tanang iglesia ni Kristo. Roma 16:16, klaro kayo nga ang tanang iglesia ni Kristo nangumusta kaninyo, pinaagi sa inigsuon nga halok. Sa Deuteronomio 33:29, sa maayong balita Biblia nagkanayon, Israel, walay sama kanimo kamalipayon. Katawhan ka Israel nga giluwas sa Ginoo. Deuteronomio 33:29. Ang katawhan sa Israel giluwas kuno sa Ginoo. Sa Roma 1:16, dili ko ikaulaw matud pa ni San Pablo ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios. Aron pagluwas sa tanan nga motuo, una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. Roma 1:16. Ang motuo maluwas, Hudiyo man ka og dili Hudiyo, bisag hintil maluwas gyapon. Akong pangutana ani Bradsok mauni, kinsa naman na itambok sa impierno nga Bradsok nga hulot man ni kaluwas, palihog ko kog patin-aw ani Bradsok. Salamat kay Brad Rudy si mong may nga pangutana. Doon naman kayo tayo mabasa din nga maluwas ang makasasala. So ito pa, basiyo na yung impirno karon kay maluwas mo na ang makasasala. At ang mabasa din sa Ezekiel 33:19 nga gipasyon hang pangutana, maluwas ba ang makasasala? Oo, maluwas. Kung na makasasala, mobiya sa tanan niya mga sala, magtumanas mga sugo sa Diyos, magbuhat og maayo, maluwas kanang tawanan. Sa Ezekiel 18:27, kung sa katao nga nagtumanas mga sugo, nagbuhat og maayo, kanang tawanan nagkaluwas yan kalag. Sigutan yun, maluwas yan kalag. Muna nga, mo may pag-anhi ni Kristus kalibutan, siya pag-anhi San Mateo 9:13, mianhi ko dili aron pagpangita sa mga matarong, kundi alang sa makasasala. Nga ako na makasasala, mobalik sa Diyos, maghinulsol, o siya akong pasiloon, o siya maluwas. Muna nga, ang mensahe sa kaluwasan para natong tanan, labinas mga makasasala, kay nasumat mas bala ang kasulatan, nga kadtong makasasala, nga mobiya sa paghinulsol, motalikod sa Diyos, o maglunang sa buhat nga dautan, sawa na'y pagkabana, sa pagbalik sa Ginoo, kanang kalaga, kanang tawana, itambog sa silot nga ngay niya, nga maong impierno. Mao na nga, mayo nga ito ng patalinghugan, kay usar may itong kalag. Dahil gayon nga, sobrang akong exercise, pagkakadlaon, murag doon ay baraba nga putaw nga, gisuntok sa akong kining tuhod,
Pwede yung sakitan ako, mabot gani 10 minutos patay ko. Kay di gyud mantos nga sakit. Mo nang ingan ni cramp. Ya, ug mahibaw ta sa paagi, mawarang sakit. Iisa ng atong tiil. Ya, isa ikon ba sapaw sa katiil, mawa ng sakit nga nasa tiil. Kanang duha mawa. Pero di ta kay baw, umabot og 10 minutes patay ta. Kay ang pain unbearable. Tigil mantos. Sakit kay nakupas sila no. Kini sakit lang ini nga cramp. Purti na sakita di mantos tao. Huwag niya kanang impierno kay gisgutan man iso sa Mateo 25:46. Ang makasasala itambog sa linaw sa kayo sa impierno kasakitan ng walay katapusan. Kinumdum ko pastilan. May lang tingaling mawa ta sa mapa ba mahanaw ta kaysa mag-antos ta sa kasakitan ng walay katapusan. Yan ingon ang Ginoo dito sa tuo ang mga matarong himaya sa kalipay sa mga katapusan. Igo rin kita mo pili. Kung palabihon ni natin mga lumalabay, niya ato isalikway ang malungtaron. Ang malungtaron mo ang kinabuhing dayo. Ang lumalabay, kalipay sa yuta, dungog sa yuta, garbo sa yuta, bandi sa yuta, lumalabay ra gina. Mo na nga magkabana ta sa mensahe kanunay sa Ginoo. Salamat kon Brother Rudy nga yan ang duso ni pangutanahan nindot nga pangutana. Nga wa na tingali impierno basiyot nga impierno kay luwason man na tanan. Ano makasasala maluwas. Doon ay kondisyon. Basta magbago, mag-usama magkasasala, luwason yun. Yatong pinahon si Brad Chan Purka. Salamat Brad Chok o sa atong nagsunod din itong televiewers sa Kabisaya Mindanao, labi na des Mabulo, des Bujur Kasarer o si Brad Nulinggo, ang tanaw sila ning napuna, labi na des sa Marigondon. So mapuhon murag atrasado ko makaabot sa Marigondon na ugma kay naatay espesyal nga imbitasyon adtos Compostela na ako'y handulon nga mura og Bible study pero ang tuok pero ang suod remitting man daw. So mo na maglisod ko ba inaot lang ko nga si Brad Kuni ako na tunggi kaybaw maglisod ta pagkita og ba nya to sa mga pasalamat sa mga nagsunod sa maasin at manghud si Holy kini ang nagtanaw daron sa maasin nya das matalo mo sa bato labi na ni attorney Maninggulo musta di attorney nya akong pangutana Brad dinhi sa Biblia nga gaingon din na sa Mateo 6:7 ang gipahinungdanan kining panudlo sa mga Katoliko magbalik-balik og rosaryo nya nagsugod Mayo 13 nga mao kining gamiton ang pag-ampo nga rosaryo nya gikasilagan man sa Ginoo pagbalik-balik na brad nya wa man mabasa sa Biblia kanang pong rosaryo patinaw ay kuno naminaw niini og nangutana kay nagtan-aw karon daghang salamat. Kanang isgutan nimo Brad John Porca sa Mateo 6:7. Ang in English ingon dito, you shall not imitate the pagans who are using prayers in vain repetitions. Kung nato nang binisayon, ayaw sunda mga pagano, mga way tinuhuan ba? Nga naghimo sa kawang nga pagbalik-balik. Vain repetitions. Kunin mo nang basahon sa dictionary ng vain, V-A-I-N, meaning useless, nothing, worthless. Way kapuslanan, way kahimuan, kanangan lang itong vain repetitions. Muna gidili sa Ginoo. Pero kanang wholesome repetition, kanang mapuslanon o mayong nga pagbalik-balik, which we practice that daily. Balik-balik ta og kaon, kay di ta nagkaon, mamatay ta. Balik-balik tag kaligo, kay maligo tag ka usaras 7 ka tuig, ubay-ubay ng tamnanag sibuya sa atong liog. So, manutbrush ta kada adlaw, something daily use. Dili na siya vain, kay mapuslanon man. Sa 1 Pedro 2:21 nag-ingon si San Pedro nga si Kristo atong panig-ingnan, sumbanan. Pero tanawa ra si Kristo siyang pag-ampo sa tanaman sa Getsemane. Nyari sa San Mateo 26
44. Nangingon sa makatulog kay gayon si Jesus nagampo. Nagbalik-balik siyang pagampo sa maora gihapon nga pulong. Nagbalik-balik si Jesus pagampo sa maora gihapon nga pulong. Nangilan man kanang pagbalik-balik, nganong si Jesus nagbalik-balik man siya pagampo. Unya maora gihapon nga pulong. Kung imong basahon ang Salmo 136, 1 ngadto 26, gibalik-balik kini nga dalaygon ang Dios kansang gugma malungtaron ug way katapusan. Daygon ang Dios kansang gugma malungtaron ug walay katapusan. We shall praise the Lord whose steadfast love is forever. Balik-balik na. Ya, kuha maning Salmo. Inspired man ni by the Holy Spirit. Nya ganun nagbalik-balik mo na. Wa man nalaksiya diya, ngilan ka ng pagbalik-balik sa pagampo. Kunya, kung marita sa Pinadayag 4:8, nakita ni San Juan na abling langit. Nga ang mga angheli sa langit nagbalik-balik sa pagdaig paghimaya sa Dios. Way hunong. Wanong ingon dito nga adlaw gabi kay that is continuous. There is no time in heaven. Because time comprises 3 stages: the past, the present, and the future. These are the components of time. Milabay na ang karon og umabot. Dito sa langit pulos karon way niagi way moabot. Because that is forever. Tanawa na mabasa na to. O ang mga anghel sa langit nagdaig way undang. Nagdaig sa Dios. Santos, Santos, Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Santos, Santos, Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Gibalik-balik na sa mga anghel. Way hunong. Nanong man pilpilas ginong bakbay ni mga anghelang balik-balik man tungod kay ang pagbalik-balik. The wholesome praise, the wholesome act should be repeated if possible. Bisan gani ang Ginoo nato, balik-balik. Balik-balik siya hangin nga mahanggap nato kay walay hangin patay ta. Tanawar ko ng cylinder sa oxygen sa ospital. Tag-as kayo pila na ka kilo soda na. O giop na sa technician ang taong nag-alaga na bugtong ginawa, patay. Bayad ya. Ang oxygen sa ospital bayaran nimo. Tingali 3,000 labing minos yung bayaran. Parang hangin sa Ginoo niya pabayaran. That is life. Muna Ginoo kada higayon iyan ang ibalik-balik. Ang adlaw yang ipabalik-balik og silang sa sidlakan sa hapos kasertan. Wa gyud usbang Ginoo. Usbon diri kay Paul kayda. Are na sa nimo sidlak ang adlaw sa west kasadban. Wa gyud na mahitabo. Unya ang uwan balik-balik sa nato. So everything that is wholesome, good, and useful for us shall be repeated. Balik-balikon. Muna nga kanang rosaryo, ibalik-balik na to kay pagdaig manas mal nga birhen. O kanang pong rosaryo sumala sa Biblia, gikan na sa pong rosa. Niya sa Isaiah 35:1. Taliwala sa kamad-an sa yuta. Doon sa kabuwak nga rosa nakapahimot sa Dios. Buwak ha? Nya kanang buwak that represent or the emblem of a woman. O mo na nga usa ka babae nga nahimutan kayo sa Dios. O gitawag sa Biblia rosa, the rose. Nya sa Lucas 1:28 Santa Maria. Mayon ang anghel nga Ave Maria gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu eres in mulieribus. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Dunay hubad nga maglipay ka Maria, kay nagkapahimut kay ka sa Dios. So mo na nga kanang rusa nga nagkapahimut sa Dios mo na Santa Maria. Diha ko ang pong rosaryo, the rose, the chosen woman among all women of all generations. She is the only one. So Mary exclaims, from now on, all generations shall call me blessed. Tanang kaliwatan magtawag na kong bulahan. Nana sa Lucas 1:48. Ug adtong dili mo daig mutahod ni tagad sa pagdaig kang Maria, tuwa na kapustas pikas. Iningon ang Dios, Satanas,
ibutang ko ang away kanimo sa babae, sa imong kaliwat o sa iyang kaliwat sa babae. Ikaw magapahit siyang kiting, siya mo dugmok si mong ulo. Kinsa maning babayana sa Genesis 3:15, dili man ni si iba kay perdida naman, napildi man si iba sa yawa. Kanang babayana way lain. Na may Q o kang binhi sa maong babae. And that binhi is Christ. Mo na siyang dugmok sa uho sa bitin. So mo na nga ang rosary talamdon og maayo nga pagampo og dili na vain repetition. Mo na atong tubag sa may pangutana ni Brad John Purka. Balik ta ni Brad Rudy Recasa. Salamat pag-usab Brad Sok. Unya ditso lang ko sa bala kasulatan Brad Sok dinhi sa Roma 13:1. Everyone must obey state authorities because no authority exists without God's permission. Kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamahanan kay walay otoridad nga dili tinugutan sa Dios. Roma 13:1. Klaro kayo nga wala gayoy otoridad nga dili tinugutan sa Dios. Kinahanglan yun ang tanan magtahod sa anaa sa kagamahanan. Sa Mateo 2:1, natao si Jesus sa lungsod sa Bethlehem, sa lalawigan sa Judea, sa panahon nga naghari si Herodes. Mateo 2:1, klaro kayo nga natao si Jesus sa lungsod sa Bethlehem, sa lalawigan sa Judea. Sa Isaiah 7:14, busa ang Ginoo gayud, mao'y muhatag kaninyong timaan, o kini, mao, ang usa ka batan-ong dalaga nga manamkon og manganak og usa ka batang lalaki ug nganlan siyag Emmanuel. Unsa diay ang Isaiah 7:14, manganak og manamkon ang usa ka dalaga ug ang bata nganlag Emmanuel. Akong pangutana ani Bradsok, unsa man gibot ipasabot aning Emmanuel Bradsok? Dili ka ni Bradsok si Emmanuel Pacquiao, palihog kuno kog patinaw ani Bradsok. Salamat kay Brad Rudy. Kining Manny Pacquiao, Emmanuel nga na. Emmanuel. Atong tubag niya na kanang Isaiah 7:14. Ngayon nga, ang Diyos yun mo'y maghatag timaan. Kanang timaan, in other context of that, God will manifest His miracles or wonders. Ang Diyos maghatag milagro ng timaan. Tiyan mo na nga ang birhen manamkon. Niya mga anak, ang birhen. Niya paganganlag Emmanuel. Ang usa ka babaeng manamkon, dili naman ni mo nganlag birhen. Ang usa ka babaeng nga mga anak, dili ni mo tawag og birhen. Pero abiding by the construction of the sentence, the Lord God says, a virgin shall conceive, a virgin shall deliver a child. And the name of the child is Emmanuel. Yan nasa Mateo 1, Brother Rudy, chapter 1 sa Mateo, 21-22, o kining bata matod pa sa anghel, pagkanganlan og Emmanuel, nga ang kahulugan, ang Diyos kauban nato. God is always abiding with us. Pero why? Specifically, in the time of Jesus, the birth of Jesus, specific yun sa anghel. Kining bata, pagkanganlan Emmanuel, Diyos nga kauban nato. So, nga very clearly, candidly, the angel manifested the truth from heaven that the one that was born of Mary is the Son of God. And God the Father says, this is my Son. And Jesus says, I am the Alpha and Omega. I only command my angels. I am the Alpha and Omega. The overcomer shall receive my blessing of the water which is forever. He can be my Son, and I am His God. Ang Ginoong Jesucristo, kung mangita ka, nabay tekstos Biblia mi angkon siya nga siya Diyos na. Naas pinadayag 22, 13-16, Sibug gamay, pinadayag 21, 6-7. Ngayon si Jesus, ako ang Alpha Omega. Nagamando ko sa akong mga anghel. Ako ang Alpha Omega, ako maghahatag sa mananao og tubig sa kinabuhi. Siya, mahimong akong anak. Ako, si Jesus na ang Alpha Omega, mao ang iyang Diyos. So Christ really reveals and manifests that He is God. Mao na nga, sakto na yung pangutanan ni Rodi kung sa mga kahulugan ni Emmanuel. Si Kristo, Diyos nga kauban nato. Nagpagkatao, sa doon na sa siya kinayas pagkatao.
Muna itong tubag sa may pangutana ni Brad Rudy Rakasa. Salamat kay Brad Rud. Nga basin si John Purka o napay pangutana itong paminaw. Kini giingon Bradsok ka sayop ka nang gitudlo sa mga Katoliko kanang pulong purgatorio. Kay sa paghukom niya sa Ginoo, duha ra man kadapit ang butangan sa mga tao sa makasala og matarong. Mateo 25:40 ngadto 46. Unsa man nato pagsugsal Bradsok nga gi-additional man ning purgatory? Unsa man ni katinuod Bradsok? O biblical basis nining pangutana ha? Sumala sa Salmos 7:11, Brad John Purka, nga ang Diyos maghuhukom og matarong nga maghuhukom. In English pa na, God is judge and righteous judge. Matarong nga maghukom. Kung magisgot kang matarong nga maghukom, dictionary tells us what is justice. Dictionary tells us justice is a virtue which a person gives what is due to everyone. Nga hustisya, kung naana na to, itugyan na to unsi angay sa katao. Manang huwis, itugyan sa huwis ang angay sa katao. Kung siya naghimog krimen, proven, so doon na siya silot. Apan ang silot, mag-agad sa gidakon sa iyang salaod. Mabitaw nga, doon natay bilangguan sa barangay, natay bilangguan sa lungsod, natay bilangguan sa syudad, natay bilangguan sa lalawigan. Doon na sa tayo labing dakong bilangguan ang munting lupa. Tungod kay lain-lain ba nagidakon sa salaod sa katao. Pilitan nun ay sakpan sa barangay Tanod nga sa katao nga mayon na to naglabay sa kabulsitang sagbut ba ya dihagyod sa duol sa karsada hidakpan sa barangay Tanod ya sonahan kadakop sa pulis og usa ka tao nga nagdag armas nakadugo hidakpan nga nakapatay di ay sa ka pamilya. Tulo ang iyang gipatay. The father, the son, and the mother. Nya parehason na silot sa Ginoo katong gidakpan sa barangay Tanod ng labay lagsagbot sa kabulsitang sagbot. Pareha di ay sa tao nga nakapatay ito ka tao. Pareha ba? No, the answer is no. Because that is justice. To give what is due to everyone. Gamay manigsaan ng tahanan, gamay sa silot. Kung katong tao nakapatay ito ka tao, dako sa silot. Sa Biblia na ba na? Naagyon. Kaya ang ginuhustisiro man. Yan sa Lucas 12:47-48. Ngayon kasulatan, kaya ang Diyos mo silot sa gidakon, subay sa gidakon o gigamyon sa salas tao. Gamay ragsa, gamay silot. Ang dakog sa, dakog silot. Tanawaran si Jesus sa Mateo 5:26. Kadtong nakahimo gamay sa, muagig bilangguan. Pero siya sad makagawas sa labing madali kay gamay ra maseksa. Puong na ni Kristo bilangguan nga gisgutan. Si San Pedro nagisgot og bilangguan. Sa 1 Pedro 3:19. Nga samtang si Kristo gilansag sa krus, ang iyang espiritu miadto. So sa kabilangguan nga nabilanggo dito mga espiritu og iyang iwalihan. Kanong walihan mo itong mga espiritu ha? Ug palitan impierno to way nada way kapaslan ang iyang wali manya sa Latin Bible sa Hebreo 1:3 facens purgationem peccatorum et sidit ad exteram patres omnipotentes. Kadto na yung pag-adto ni Kristo sa usa ka bilangguan facens purgationem na pong purgasyonem. Naglimpyo siya sa kasalanan. Huguman siya manglimpyo, misya ka. Milingkod sa tuong kamot sa amahan. Diya, tupad niya sa amahan. Yaon sa man ang purgasyonem. Linisanan. Mo ng purgatoryo, gagmay sa linisan, pag maglinis, palinon sa langit. Mo nang sa totoo yung putana nga, nganong duhan man lagi ka lugar. Kaysa adlas, katapos ang adlaw, duhan man lagi ka lugar. Ang para sa langit, para sa impierno. Hay man na ining gagmay sa nga doon ay ingin ito na sa purgatorio. Padoong man na sa tuo. Duha ra gyud ang tuo na para sa langit, ang wa para sa impierno. So kanang nawa sa purgatorio, they are bound and really going to
through the road at Beam sa tupadaan na sa langit ang purgatorio, linisanan na sa. So muna, the justice of God tells us there is purgatory. If there is no purgatory, that very God who has no justice is not the true God. Kaya nasa Salmo 7:11, ang Diyos maghukom, matarong ang maghukom. Nabay matarong ang maghukom, nga ipunon lang mo, hanggang may isa na nga, nakasalag-labay, sagbot dito sa karsada, nag-iipon lang nga to sa impirno niya itong taong nakapatay og tuwa ka tao. Is there any justice there? Mayroon ng mga abogado, objection, Your Honor. You are not a true judge. Because bonus iudex non judicat contra equitatem. Muli natin ang abogado na dili ka huwis, kaya ang huwis, dili mo pagkanaog silot, supak sa kangayan. May salamat sa duha na to ka mga kaigsunan ng tanah kay doon na patay taon karon dayon may nung danong pahibaw nga atong saksihan karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Komprehensibo, eksklusibo, eksplosibo, veterano. Ang Gawad Tanglaw Awardee for Best Anchor of the Year. Ang bonito sa radyo, nasa TV na. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Mag-Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities.
Maigsoon balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. May panultihon sa kaalam nel bolitom nisi precognitum. Dili ta makahigugma sa kapagkamao nga watay kasayuran. Dili ta makabansay sa katinhuan nga wala tay kabangkaagan. Hinungdan nga we shall study every day, if possible every day, coming from the Word of God, the pure and sweetest truth of life. Labing puti ug labing matamis sa atong kinabuhi. Kay makaplagan nato ang iyang pulong, magapasalig, magatultol sa kahayag alang sa atong kaluwasan. Nya karon niya uban nato si Carlo Badenas usas mga sharer sa Catholic Charismatic Youth Groups, niya sad si Dennis Abarquez nga tigpaambitsan sa mga batanon nga nagtuon tigom sa mga prayer meetings. Unahon na to si Brad Carlo Badenas. Dagang salamat Brad Sok Fernandez ug maayong hapon kaniyong Brad Sok ug may gabi agad nini nga tumabtan nini atong tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya Brad Sok sa dili pa ko mangutan na Brad Sok, greetings na ko kanunay sa atong kauban sa pagtuo. Labi na ni Brad Michael Cabonilas ug ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. Ug labi na gayod magtan-awan ni siya nato Brad Sok sa taga Barangay Tangki kini si Jomar Urot Pantuliana. Mayong pagtan-aw nimo Brad. Brad Sok, ang akong pangutana Brad Sok, bahin nining nakasuwat sa atong katisismo sa atong simbahan nga Katoliko. Nya gisupak ni Brad Sok kining nakasuwat sa atong katisismo nga nag-ingon dito, ang mga obispo ug mga pari amahan sa atong kalag. Mo na nakasuwat dito sa atong katisismo Brad Sok. Nga kining mga pari ug mga obispo gitawag nato og amahan sa atong mga kalag. Nya matud pa sa programa sa mga iglesia ni Cristo Brad Sok nga kining gitudlo nato sa atong simbahan nga ang mga pari ug obispo amahan sa atong kalag usa ni sa kadakong supak sa Biblia. Kay kung Biblia mo atong basahon Brad Sok, nakasupak ang gitudlo sa simbahang Katoliko. Kay dili daw ang mga obispo ug mga pari ang amahan sa atong kalag, kundi ang atong Ginoong Dios. Ilang gamiton Brad Sok ang Ezekiel kapitulo 18:4. Nag-ingon diri Brad Sok, tan-awa ang tanang kalag akoa, ingon sa kalag sa amahan, mausab ang kalag sa anak, akoa ang kalag sa mga makasasala. Matud pa sa kasulatan Brad Sok, ang tag-iya sa tanang kalag, anak ug amahan ang Dios, ug dili daw mga pari ug obispo. Palihog ko og pagpatinaw ni Brad Sok. Kanang pagingon nga ang Diyos, amahan sa magalan, sa kinahanglan man nag ontologically speaking, meaning the beings like the souls of men and women come from God. Manang mabasa nato na sa Deuteronomio 32:9. Mingon ng Diyos, ako'y mabuot sa pagkatao sa tao. Ug ako sa'y magbuot pagkuha sa kinabuhi sa tao. Ako'y magbuot pagbanhaw sa tao, pagkatao sa tao. Ako na, matud pa sa Diyos. Ko lamang makahimo na. Deuteronomio 32:9. Mo nang gitawag na to, God the Father is the Father of souls, the souls of men and women. Ontologically speaking, sa to pa ang aktual nga magbubuhat ug tinubdan sa kinabuhi ng Diyos. Pero kanang pagtawag sa pari nga amahan sa kalag, doon na nailaing kahulugan. Atutan San Pablo. Sa 1 Corinto 4:15 ningo San Pablo, though you have 1,000 teachers, but you have only very few fathers. And I am your father because I feed you the spiritual food. Bisan doon na mo'y napulo kalibo ka magtutundo, Diyutay ra inyong amahan. Ako inyong amahan. Kaya nagtudlo ko kaninyo, nagpakaon ko kaninyo sa espirituhanong kalanon. So San Pablo nagpahibaw nga siya amahan. Amahan sa kalagnong kahimtang kay makaayo sa atong lawas pagkaon man nga kalibutanon. Pero makaayo sa atong kalag pulong man sa Dios. Manay San Pablo, Diyutay ra inyong amahan. Ako inyong amahan. Tungod kay ako nagtudlo kaninyo sa mayang balita sa espirituhanong kalanon. Para iba si San Pablo? Nasa
Suwat San Pablo sa Taga-Roma, uluhan 15, tudling 16, sa Mayang Balita, Biblia. Ngayon si San Pablo, ako, ministro sa Diyos, iwali ko ng iyang Mayang Balita. Huwag ako pare, huwag ingon nga pare, naghatag ko sa pagalagad. Isi pare. St. Paul claims that he is a priest. Gawas nga parisiyo siya, lain na parisiyo sa mga Judaismo nga tinhuan. Pero siyang pagkakristyano, mingon siya nga siya pare. Yaon sa man ang pare nga kahimtang sa iyang pagka-alagad sa espirituhan ng butang. Ibasa na to sa Maghukom 18:19. Human sa gubat ang mga tao nangitag pare. Sa Israel, ang mga pare isa sa gera, nanago, sa kabukiran, basta mga tagabuk, ang taga-patag, nitunga sa bukid. O gilang hikitan ang pare, nga nagalagad sa kabalay dito sa bukid. O gimingon ang mga Israelitas, lugsong uban ka namo, kay pare man ka. Magalagad ka, dili susalang ka panimalay, kung dili sa katilingban sa Diyos. Kay ikaw pare, amahan ka namo. So ang pare, di giisip sa nga amahan, dili amahan nga lawas nun. Kaya imagine, katilingban, iyang mga anak niya, pare, nahimong amahan nila. So that is spiritual fatherhood, dili kay sama sa Diyos nga nagbuhat sa kalag, dili na mo ibot sabot. So, sa kinadman pa na, distingo sa Latin pa. We shall make distinction. Doon ay pinulungas karaan, vera sapientia, in similaribus novit. Ang binisya na, ang tinuon nga kaalam, makaila sa kalainan sa duha ka managsamang butang. So, palitan, kita kag duha ka taong nagsininag puti. Yung lain maginigbayho ng usa. Kay bawa ka, doktor din ng usa. Ang usa, masahiro, ting masahi. Kaya doktor doon na siya badge, na siya stethoscope. Ang masahiro, nagdagbag, na oil, na face towel, na ilana, para siyang trabaho. So mo na nga, sapientia vera, nobit distinctionem in similaribus. Ang usa ka tinuod, mayang kinanman makaila ka sa kalainan sa duha ka managsama nga butang. Ang mga tindera sa dagkong malls, kaila ka sila, unsa nang usa ka libo, 1,000 piso bill, mailhan nila ang mini, fake. Tanaw lang daan. Mini man ni sir. Ano hibaw mo kanay? Tanaw lang na to. Labi na hikapon. Kumuto na niyang kanang mini nga kwarta, mabukot. Pero ang kwarta tinod, kumuto ni mo, genuine 1,000 piso bili. Bukaj kamot. Manghiwatin siya. Nya doon na lidagan tanaw. So, magkaila sila sa kalainan sa duha ka managsamang butang. Muna nga, kanang duha ka amahan na itong isgutan, amahan nga Diyos, amahan nga pare, ang tao nga magbasa sa Biblia, moingon din, kanang amahan sa kalag pare, siya ng pagkamagtutudlo sa espirituhan ng kaimtang. Kanang Diyos, amahan sa kalag, kaya siya nagbuhat sa tanang mga tao sa kalibutan. Muna itong tubag sa pangutanan ni Carlo Marinas, ato sa paminahon si Dennis Abarquez. Daghang salamat Barsok, ug mayong hapon kanimo, ug sa tanan nga nagtan-aw karon sa katinawan sa pagtuong Katoliko, mayong hapon kaninyong tanan. Also greetings nako diha sa San Roque si Brad Noel Fernandez and Brad Archie and Gina Lorion, and also ni Tita Corazon Cabando Soriso diha sa Lawis, ug labi na gyud ni Kristen Montes sa Manila. Barsok, akong pangutana kining mahitungod sa pagkaon, kay matud pa sa mga sabanista ug uban pa nga nagdili sa pagkaon o baboy naa sa buhat GS Barsok 14 nag-ingon diri Barsok nga si Pedro nakitag talan-awon nga tinunton nga tag-upat tiil nga mananap. Mato nila Barsok nga wala kuno labot ang baboy ni anak, kay mato nila sa mga SDA Barsok nga sa karaang tugon gibawal gyud ang pagkaon ni anang mananapa sama ng baboy ug uban pa nga gibawal sa Ginoo. Ang akong pangutana Barsok, unsa magisugo sa Ginoo Barsok may tungod sa pagkaon? Ang tanan Barsok ipakaon ba sa Ginoo or doon na pa'y gibawal ang Ginoo hangtod karon Barsok nga pagkaon? Palihog og patin-aw ni Barsok.
Doon na may lista sa the book of Leviticus, Kapitulo 1 nga to sa versikulo 20, kapin. Ang Diyos mingon nga diha sa mga langgam sa kalangitan, doon ay hugaw, doon ay limpyo, nga kalanon diha kanila. Kadto mga langgam nga dumadagit, sama sa agila, uwak, puwaknit, kabog, hugaw na para ninyo. Heron, hugaw na para ninyo. Hunya sa naa sa tubig, ang tanan nga mga naa sa lawom sa tubig, sapa ba o dagat, kadtong way hingbis, way kapay, hugaw na para ninyo. So, sabot ang nukos, ang mga isda nga way hingbis sama sa ubod, wa say kapay, hugaw na para ninyo. So, ang wa na isguti nga, limpyo na na. Yas mananap katong dunay upat nga tiil. Nga dili buwa kong kuko, wa mapangusap. Ang baboy, buwa kong kuko, pero wa mapangusap. Kaya ka naman kong kanding, baka, karnero, kabaw, bisag wa na gikaon, sige kusap, niya tanawan na ilang tiil, divided hopes, buwa kang kuko. Limpyo na para ninyo. Muna nga si San Pedro nga gigutom, dito siya sa atop sa balay. Pasado na ng alauna, gutom na kayo, pasay paniudto, nagampo siya dito. Gituntunan siya kung siya kadakong habol. Nga dito ang tanang mananap nga nagkamang. Nagkamang gani, apit ng upat ang tiil, o basta mananap nga nagkamang. Nga baboy kay upat ang tiil, apel to. Ngayon ang tingog, ihaw Pedro kaon. Pag Pedro mito ba ginoo di mahimo. Wa pagyod makakaon. Umuagi sa kong ba ang hugaw bastos. Kasi pong sa tingog sa Diyos, sa tingog sa anghel, ayaw nga hugaw Pedro, magamping ka. Ayaw pagpatakag sulti. Ayaw nga hugaw humana, limpyuhi sa Diyos. Do not call unclean all the things cleansed by God. All the beast or animals cleansed by God. Muna nga, si kinsa may nagpahibawa ng limpyuhan na ng hugaw kaniya ito ng pagkaon, unclean. Hugaw ng pagkaon. Si Kristo. Niya ang gipayag ni Kristo. Sa San Marcos, Uluhan City, tubing 19. Ngayon, ingon ba sab kamo niana nga walay salabutan? Wa ba kamo makasabot nga bisan unsa nga gikan sa gawas, makasud sa tao, di na makahugaw niya. Kay wa kini makasulod siyang kasing-kasing. Kung dili padung stiyan, nagagula sa dapit nga hilit. O giingon ni Jesus, importante ni, o giingon ni Jesus, nahimo ng malinis ang tanang makaon. Di magamingon nga mahimo ng malinis, ang linis na daan. Ang sabi di Kristo, di unclean food. Dili ang clean food. Ang clean, panayag naman, makaon na nimo. So nagamalinis na ang tanang pagkaon. So, kaya po sa ni Kristo, katong unclean food. So, iklaro na San Pablo, kaya kinig mga apostoles, may labing duol makahubad sa gisulti ni Kristo, lawom-lawom ng pulunga. Dili sa Roma 14, versikulo 14, mingon si San Pablo. Ang tanang pagkaon nga hugaw limpyo na. Pero kung doon ay tao mingon nga kanahugaw, dili ang pagkaon mo'y hugaw. Ang unahuna niya ng tahanan mo'y hugaw. Lakaw ka, dapiton ka sa pagkaon, igutom ka mo ato ka sa tiyanggihan ayaw pagsusi, ugon sa man. Kay humanalim pihis, ginoo ang pagkaon. Pero kung nun ay mingon yor, ayaw pagkaon na, kay gihalad na sa mga diwata. Ayaw pagkaon. Dili tungod sa pagkaon nga gilimpyo na, kung dili pagrespeto niya itong tao nga namadlong kanimo. Respetuhi ang iyang unahon. Nagamalinis ng tanang makaon. So, ang dugo. Gidili mo na. Pero sa Leviticus 10:18, mingon Ginoo, ang dugo mo nagamitas paghalad ka na. Nana sa Leviticus 10:18. Pero, dili na kanon bisag asa. Sa Leviticus 6:16, nag-ingon nga, dunay lugar nga balaan, nga tuhikaya o kana ang dugo nga nasobra. So, pagkaon yung dugo. Basta wa gamitas paghalad. Niya sa 1 Samuel 14:32,
humasgira. Gutom mga sundao, gutom sa mga tao. Ilang gipangdakop ang mga wild animals, mga mananap sama sa karnero, baka, kanding, usa, ilang ihaw. Aman, jutay naman. Ningon ng kusinero, igihaw ninyo, saura ang dugo sa duwang. Ay nagilabay. Niya lapuao na, ikabagtok, hiwa-hiwa ay iapil sa karne. Perti sukuan yari sa ul, usa, nangaon mong dugo nga gidili man na. Bantay mo, bumligid na dako kayong bato, pigsat mo, wako'y labot. Kaya dako nang salain yung gihimo. Niya mga pangulo, nagtigom. Huwag ilang itawag ang ilang mga saserdote, o mga labaw sa tinuan. O gikuha ang tiumem o orem, na gadgets, which people during the time could consult with, query or asking the right answer of their question. Ginoong mitubag kadtong mga taong nangaog dugo, wa to kasa. Wa kasa. Si Jonathan nagpuasa, saan ganit siya makaon, pero ni higop siya dugos. Sayop siya, nakasa siya. Dili ka mo. Kaya mo manaan. So, naas Biblia, kaon ng dugo, wa sila makasa. Kay, kung ang dugo gihalad sa diwata, pagkaon na. Kaya gidili mo na. Pero, nga kanon na, nga wa ihalad sa diwata, kana na, katong sobra sa halad, may mo yung kanon. So, mo nang mabasa na to sa Biblia. Dili ta mo basa sa Biblia, nga sumpay lang sa tungo na ang gusto nato. It must be objectively written as the will of God. Klaro mag-isulti ni Kristo. San Marcos City 19, gikan karon nagmalinis na ang tanang makaon. Nagmalinis na ang tanang makaon. Words of meaning ay pagingon nga, tato rang limpyo mo gilimpyuhan. Ay pagsulti ana. Kung bago kang nang laba, limpyo na kay mong sinina, di ka maingon nga, hala, labihin na. Limpyuhin na. Mga masabot sa kaabag, kadtog yung nagamit na. Kadtog yung hugaw mo limpyuhan. Sintido ko mo, dili kay kadtong tuas kaban, nga bago pang gilabhan, bago pang giutaw. Sintido ko mo. Paingon ni Jesus, nagbalinis ng tanang makaon, meaning, tanang pagkaon nga hugaw. Dili kay limpyuhan ang limpyo ng daan. Sa mo na isulti sa Ginoo sa Biblia. Klaro na. San Marcos City 19, klaro na. Yang imo ginang lubagon, kay lain mo ipasabot, you are arguing with God. Not only arguing with God, you defy God. Imong gisupak ang Diyos. Nagbuhat kag laing kahulugan. Pero depende na nato. Di ka gikumukaw karne, kaya na kay mga panaan. Utanon ra mo kanan, wa ka sa. Di ka kaingon, sakto na nga ako, utanon ra. Kamong nga karne, sana. Nga kato sang kaw karne. Kaya sakto ha, kaon tag karne, tanang karne ra gyud way putanon. Wa may yung ginawa na. Agad na sa imong kahimtang. Pero di kami ngon nga, hugaw na, kay mga humana, limpyuhi sa Ginoo. Sa muna itong tubags pangutana ni Dennis Abarquez. Balik ta ni Carlo Badenas. Dagang salamat, Bradso, kung may hapon pag-usab, unya, maayong pagtanaw ni Sister Susie Polvira, o labi na gayod sa pari na mo kanato, si Father Anthony Morillo, o kanimo Father Dudong, maayong pagtanaw. Bradso, kang akong pangutana, Bradso, bahin nining gisukna sa mga Islam, ilan ning gipangutana nato, Bradso, bahin nining doktrinas pagpanubos. Kay matod pa nila, Bradso, kanang bitaw nakasulat sa unang Korinto 15:14 nga si Pablo nagpamatuod nga si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay. Nya matod pa sa mga Islam nganong mituo man ta ng Pablo. Kay ang unang rason nga nganong nituo ta ng Pablo nga si Pablo wala man na makakita ni Kristo mismo. Wala man na sila magkita personal. Nya ikaduha pod kana si Pablo wala makakuyog sa 12 ka apostolis, wa kuno makasaksi si Pablo ana. Nya matod pa nila, Bradso, nganong mituo ta na nga si Pablo nagpamatuod nga nabanhaw si Kristo. Unya matod pa nila, Bradso, kana dayang pagtulunan nga si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay, ebanghelyo ra din na gikan ni Pablo og dili ebanghelyo ni Kristo. Palihog di ko pagpatinaw ana, Bradso. Salamat kay Carlos sa imong mayong pangutana. Kanang ingon nga si Pablo wa makakita ni Kristo, wa si Kristo personal pagsultin sa Pablo, kay namatay si Kristo na banhaw saka sa langit. Nya wahay man tong convert si San Pablo. So wa kita di na tinuod si San Pablo pagsultin niya na nasa
buhat 23:11, human mabanaw si Jesus. Nagpakita siya nako. O mingon Pablo, maingon nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem. Madto ka sa Roma aron pagpamatuod kanako. Ang Ginoo nakigsulti kanako. Pablo, maingon nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem. Madto ka sa Roma aron sa pagpamatuod kanako. Nasa buhat 23:11. Sa Galacia 1:12, ningo San Pablo, nadawat ko ang pagka-apostol, dili gikan sa tao, o dili gikan ni Kristo nga nakikita kanako. Super klaro hagyod nga San Pablo, mato pinakikita sa Kristo kanako. And he was given the authority and divine ordination. Mana nga, nas Biblia po sayop na maingon nga San Pablo wa makita. Kay iya ra ng ebanghelyo ni Pablo. Kanay nga akong ebanghelyo buot sabot niya na ang iyang giwali. Unsa may iyang giwali sa Roma 1:16. Ang akong giwali maong balita ni Kristo. Nga makaluwas niya itong midawat ug mituo. So kanay iyang una akong ebanghelyo ang sabot niya iya ni Kristo mo nga iyang giwali. So mo na nga itong ikatubag sa pangutana niya. Doon na sa tayo pipila ka mga pasalamat sa itong mga social concerns sa Talisay City. Salamat ita kay ang mayor nagpaibaw na nga ang kining vaccination inoculation ready na. Ya lamang doon ay screening nga katong maka babakuna iyan ang luwatan na sa ospital nga andam pagbakuna. Kato sang ipibaw nga ang mayor sa Talisay si Samsam Gulyas naghimo sa daghang mga proyekto nga matagad sa pagkinahanglan sa kabus mo na doon na siya Action Agad Project. Atong Vice Mayor, maalamon nga Vice Mayor, kugihan, nga mo sa'y kaabak niya. Daghang kay mga ordinansa resolution gipanday sa council with the leadership of Vice Mayor Alan Bukaw. Mga councilor sila si Ricky Asnar, Rudy Cabegas, Maning Cabriana, Judjo Bacaltos, Ferdi Rabaya, Lester Daan, Gil Restauro, yes, Gil Restauro. Niya ang Lester Daan og sa women, Noble Ladies, Yin Bukaw, Councilor, Magdi de la Torre, Ophelia Ilanan og si Inday Josefina Consian. Salamat sa panagiusa. Salamat sa ta sa mga Catholic Faith Defenders, labi na ning atong pinangga kay amigo nga tuos Bukiran San Carlos. Dagko kay mga parokya sa bukid ug nay nagkandak dito Catholic Bible Study with the permission from the parish priest Jim Labonita. Nya mga kaubanan nato sa Glenn Amancia, John Publica, Crispin Tampos, Rubin Alisna, Attorney Mike Abbas, Michael Cabonelas, Edwin Mubanag, sila si Brad Adam Amper, nga itong presidente sa Catholic Faith Defenders Chapter. Ya Dr. Limuel Yap, Jeffrey Calyusa, George Torrefel, Efrain de la Peña, Jubilon Pastorelle, Mario de la Serna, Diosdado Atimar, si Tomas Mr. Joy Caburnay, si Brad Edwin Isaal, Asis Agipo, Hernando Mangitngit, John Porca, Daniel Sicoya, Edwin Paraguso, Bot Sibido, Andy Sandoval, Jong Chua. O nga itong mga taga Lapu-Lapu, si Brad Bini Hikutano, si Brad Florix Rubia sa Minglanilla, Carlo Badenas, Dennis Abarquez, Banpa, mga akugihan kayo. Salamat sa itong mga igsoon nga nagduyog sa itong tulumanon. Yabta naman tas panahon, salamat ta. Diyos magapanalangin ka nato. Tagbo tapuhon ng atong tulumanon, ng atong katinahuan sa pagtuong Katoliko. God bless us.